Okay, magmamakdo tayo. Gagamitin natin ang points natin. 52, 57, ano na. Didn't work. Try again. Ano na nga ba yun? Teka lang. Magmamakdo tayo. Gagamitin natin yung points natin. 52, 75. Welcome back. Okay. And then, tingnan natin kung anong rewards. Deals. Pre-medium price with of, ano yan? Price minimum purchase. Okay. Add to the order. Tagal ko na hindi kumakain ng price eh. Tapos, punta tayo sa recent page. Add natin yung large unsweetened iced tea. Yan yung kinuha ko nung nandito ako nung last time eh. Tapos, add din natin it. Oh, ano nangyari? Na-add ba yun? Yeah, na-add siya. Tapos, isang ganito. Chicken sandwich. And then, tingnan natin. Nope, maybe next time. To go. No bag. Diba? Tapos, no roundup. So, see, free na siya. Oh, basta na-met mo yung purchase na $3, minimum purchase of $3, exclude stocks, then magiging libre yung french fries na $4.79. Ito lang ang babayaran ko. $2.94 plus yung $2. $5.34 lang. Oh, instead na almost like 5 plus that, dapat almost 10 na eh, di ba? Complete order. Kiosk, tapos yep, approved. 6:08. Walang lumabas na ano na resibo. So 6:08. Punta na tayo dito. Excuse me, I ordered and my receipt did not came out. I think 6 something, 6:06. 6:06. If I remember that right. One moment. I ordered on that kiosk, the very first one. Yeah, buti na lang meron silang what you call this? Yung kopya. May kopya sila. Kasi hindi naglabas ng yung unang machine na ginamit ko, it's not accepting cashless payment. So I have to move to a different kiosk. And then the next kiosk that I use, it's not dispensing a receipt. It's just my luck. It's every day like that. I'm so fed up with this. Yes, ma'am. Anyway, as long as I get what I paid for, that's all it matters. But it's just that it's frustrating that it's happened every day. Yesterday also when I was at Jollibee and then when I went to Stonestown Panda Express, same thing happened. It's an everyday occurrence. It's just getting frustrating. But anyway, as I said, as long as I get what I paid for, that's what matters. It's just that I always have to fight for anything. My friends, my family knows this. Ever since I was a kid, I have this kind of thing that always follows me. Even my roommate knows it because we've been roommate for so long. So she's a witness to this at what I'm talking about. Na every day cannot be perfect because something always has to get in the way or something has to happen, and it's irritating. It's a joke already because it's always like this. French fries na walang salt, tapos buti na lang bagong luto yung french fries. Sabi ko walang asin kasi nga yung hindi ako kumakain ng french fries na matagal na dahil sa asin. Ngayon bagong luto, walang asin. Yes, sa tsambahan ko. Ayan, diba? Unsweetened lemonade na mayroon siyang lemonades sa ilalim na in syrup na lemonade. Yun na yung pinakatamis ko. Tapos, french fries na walang asin. And then yung chicken sandwich. O diba, lahat-lahat yan. Dahil may nakakuha ako nung kapag bumili ka ng minimum na $3, including yung tax, nakakakuha ka ng medium price na libre. Eh yung price, magkano na yun? For something na yun by itself. Tapos may puntos pa. May points. Bagong luto yung french fries doon, no? Sabi ko kanina. Kung
pwedeng walang asin kasi ang McDonald's na price napakadaming asin kaya malasa dahil sa asin. Kaya napakatagal ko talagang hindi kumain ng french fries. At least merong almost 5 years, believe it or not. Lahat ng mga tuwing Friday, ninonotify ako ng McDo sa app ko. Hindi ko kinukuha. To think every Friday may libreng price. Kasi dati ginagawa ko yan, tumaas talaga yung blood pressure ko tsaka hypertension ko. Kaya tinigil ko muna. Nagbawas ako ng timbang. Ngayon, na-miss ko lang ang price. I know hindi pa rin siya healthy kasi nga yung di ba deep fried, pero at least walang asin. Kasi may asin na yung may asin na yung may sodium content na yan. Dadagdagan ko pa ba ng sodium content ng french fries? Kaya nga ito unsweetened na I have to compromise para lang makatikim. Paminsan-minsan lang naman Kaso wala na silang mga table. Bibihira ka na makakita ng McDo na may table na dine-in, puro to go. Doon sa Sutter merong may table doon. Ang layo kung lalakarin ko. By the time sagi na yung french fries ko. Anyway, dito ko nakakainin. Thank you Lord for the blessing. Manis ko ang french fries. See? Walang asin pero at least gusto ko yung ganito. Ayan. Hindi na rin ako nanghingi ng ketchup kasi yung ketchup may sodium din yun. Ganun lang naman yun Kailangan mo lang alamin kung ano yung bawal tapos kung pwede mong i-lessen at kailangan in moderation tas wag palagi. Once in a while lang talaga. French fries after more than 4 years ngayon lang ako tumikim ulit. Ang dami kong pinakawalang mga pre na french fries. Kung kukunin ko man, ibinibigay ko sa mga nasa labas yun ang hihingi. Tsaka yung mga puntos ko ginagamit ko para bigyan sila ng meal. Naglakad na ako Ang layo na nilakad ko. Ngayon maglalakad uli ako. Dahil every time na kumakain ako ng mga ganito, naglalakad talaga ako. May spicy ito Masarap din yung spicy nito. Buti nga binigyan ako ng Dahil nilagay ko dun sa machine, no bag kasi 25 cents din yan. Sarap talaga ng iced tea sa totoo lang. Lalo na yung lasang-lasa ko yung tea. Nag-aagaw yung yung pait ng tea at saka yung lemon. Dito na ako kumain sa tabi ng kali Tapos mamaya at 5 o'clock may festive, may event dito sa 2nd Street and Market. Yan 2nd Street, ito yung Market Street. Ayun Market, 2nd. Ayan mahaba yan hanggang doon yan sa dulo. Siguro I would say 1, 2, 3, mga 3 or 4 blocks yan. Maraming mga food truck, maraming mga kung ano tinitinda ng mga iba't ibang local artists. Merong mga happenings dyan, mga restaurant, lahat bukas may table sila sa labas ng sidewalk. May sayawan dyan. Kasi naka-attend na ako ng event na to. Every first Thursday of the month. Every first Thursday of the month yan. So ngayon, Thursday ngayon ng buwan ng August, kaya meron yan. Naka-attend na ako niyan mga 2 beses. Masaya yan. Mamaya madami ng tao yan. Siksikan na yan. And doon meron din ayun may band, may naggigitara, may yung parang torotot na malaki. Ayan, diyan sa may plaza na yan. Maraming nangyayari dito sa San Francisco everyday. Nakasubscribe ako sa sa mayor's office na yung mga happening sa whole Bay Area. Kaya alam ko lahat yan. Pati mga pre-museum, mga pre-event, pre-concert. Like this coming Sunday, I think it's August 9, my friend and I, meron kaming tigda-2 ticket na kinuha namin sa Levi's store nung a few days ago. Pre-concert yan sa Stern Grove.
isa sa mga performers ay Miss Patti LaBelle, o di ba? Free concert yun. Eh kung mapanoorin mo siya sa like sa mga Oracle Arena sa Oakland or dito man kung saan Civic Center, Bill Graham Civic Center Auditorium, depende pa sa seat mo yan kung front ka or baka nasa 100 something ka eh. Ito libre, 2 ticket. Basta alam mo lang kung saan kukunin dahil nga talagang first come first serve. Nagbigay sila ng 1,500 na ticket that day. Nagsimula sila magbukas nung venue na kukuha ng ticket 12 noon. And then pag naubos na yung 1,500 tickets, wala na. Nandun ka agad ako alas 9 pa lang. First come first serve eh. Tagal ko nang gusto mapanood si Miss Patti LaBelle. I'm so excited for that. Kaya dito pati sa Chinatown, yung 2 days night market event, nakita ko rin yun sa mayor's office. Tapos nag-subscribe ako. Kaya ngayon, pinapadala na ako ng email kung anong merong upcoming. Meron na naman sa North Beach sa Little Italy pretty soon. Yep. Kaya it pays to pay attention kasi ang daming mga perks. Anyway, ini-enjoy ko lang to. Nandito ako ngayon. O, diba? Ang ganda ng weather. Nanggaling na ako sa Perry Building. Mamaya dyan naman. Ayan. Mga ilang na lang. Mga 4 o'clock something na eh. Inaano rin pala yung yung kumakantang grupo, inaano rin sila, pinifilm din sila. Ayun no, may nagpipilm mo, kung makikita niya may hawak na yung parang buffer para sa sound. Hindi ko maipokus kasi busy yung kamay ko may hawak. But anyway, I wish you guys can see what I'm talking about. Diba sa Pilipinas, pasosya, kailangan kakain ka, dine in para, dito ako. Hindi na uso yan. Dito, Jeprox, lahat ng tao, cowboy, cowgirl, kahit saan, pwede kang kumain kahit habang naglalakad ka. Huwag ka lang kakain sa loob ng bar. Sorry ha. I know I'm not supposed to talk while I'm chewing my food. I know that. So forgive me. Don't hold that against me. Nag-multitasking ako eh. But anyway, what I'm saying is, hindi ka pwedeng kumain sa loob ng bar. Dahil may pine yun, malaki ang pine nun, o kaya sa loob ng bus. Pero habang naglalakad ka, o tumigil ka, kumain ka sa mga corner or pumunta ka sa park, that will do. Hindi uso dito yung paarte-arte. Dito kay babae, kay ang ganda-gandang babae, kay ang gwapo-gwapong lalaki, ang ganda-ganda ng mga damit, talagang posturang-postura, ginagawa na to lahat, on the go ang tao rito. Time is gold, lahat, maraming nangyayari, mabilis ang fast pace. Kaya dito hindi ka pwedeng babagal-bagal ka, aarte-arte at saka lalamya-lamya ka or kikimi-kimi ka. Hindi ka dito mabubuhay. 33 years na ako sa Amerika. I've seen so many things. I've experienced a lot. Kaya ang sinasabi ko dito, kailangan cowboy ka para mabilis ka maka-adapt or maka-acclimate. Hindi pwede rito yung mga arte-arte. There's no place for you here kung ganun ang attitude mo. Dito kailangan ready ka all the time. Go-getter ka. Wala lang. Parang word of advice or something to think about kung gusto mong manirahan abroad. Dapat iiwan mo sa Pilipinas yung ganung mentality na may aso. Ano yun? Stray dog ba yun? Tinamo din sila o nakita din nila, sabi nila, kaninong aso yun? Cute pa naman nung aso. May lahi. Anyways, na sidetrack ako. Yeah. Kaya pagka pupunta ka ng abroad, iwanan mo ang maraming nakamulatang mga kaek-ikan dahil hindi ka makakasurvive dito. Lalo pat balat sibuyas ka. No. Alam ko maraming balat sibuyas sa atin sa Pilipinas. Mabilis ma-open at saka parang basta. Anyway, iba ang buhay sa abroad at saka dito hindi ka nga pwede talagang snowflakes yung tinatawag na mabilis ma-open. Kailangan dito balat sibuyas ka or balat ka dito, balat adobe ka para maka-survive.